We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Pagpanimalo sa teroristang grupo nga Dawla Islamia, posibleng hinungdan sa pag-ambush patay sa upat ka sundalo sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur, sumala sa kasundaluhan. Batanon sa Cagayan de Oro City nga natusok sa mga kabilya human na banggaan og pickup truck. Naluwas kaha? Vice President Sara Duterte, gibutyag ang posibleng paghiusa sa partidong hugpong ng pagbabago ug hugpong sa taong lungsod sa iyang amahan. O Parada Dabawenyo nga kulminasyon sa 87th araw ng Davao, malinawon og sadya nga gipahigayon sa Davao City. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa Barangay 76A, Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Patay ang upat ka mga sundalo human gi-ambush sa Dato Hofer, Maguindanao del Sur kagahapon sa buntag. Ani nga report ni Jess Tony Humamil. Makita ang paghaguros nining sakyanan sa militar sa Barangay Tuayan 1 sa Dato Hofer sa Maguindanao del Sur pasado alas 9 sa buntag adlong Domingo. Dungan sa sunod-sunod nga buto sa pusil. Busa na kurat gayud ang mga residente. Ang uban napahapa sa kahadlok. Kuha kini sa usa ka residente atol sa gihimong pagresponde sa kasundaluhan. Human namatay ang upat ka sundalo duol sa residential area sa maong lugar atol sa pagpangatake sa gituhang mga miyembro sa Dawla Islamia Hasan Group. Sumala sa 601st Infantry Brigade. Gikan daw na malit og mga supply sama sa mga pagkaon ug uban pa ang upat ka namatayng sundalo nga sakay sa usa ka multicab. Apan dihang pabalik na sila sa ilang patrol base. Kalit lang matud pa silang gipaulanan og bala. Yung apat natin na sundalo ay mayroong mga binili, mga supplies nila doon sa patrol base nila. At yun nga, just pagbalik nila, while they are traversing yung kalsada na yan mula sa highway papasok doon sa area nila, ay tinambakan na sila ng mga hinihinalaang kasapi ng Dawla Islamia. Ambush, walang pasabog na ginamit. Ginamitan lang sila ng mga baril, ng mga matataas na kalibre ng baril. Nakita na lang ang gisakyang multicab sa mga sundalo nga napadulong na sa kasagbutang bahin ug guba na ang salamin ug tadtad sa bala. Gisulayan pa og dala sa ospital ang upat ka mga sundalo apan wa na natabang pa. Wala pa nagpagula ang kasundaluhan ug mga pangalan sa biktima. Apan tulo kanila ang gikan sa 40th Infantry Battalion ug ang usa gikan sa 3rd Cavalry nga gilangkuban sa usa ka private, duha ka private first class ug usa ka korporal. Sumala sa militar, giplanuhan gayud sa grupo ang pagpangatake. Retaliatory attack o pagpanimalos ang ilang ginalantaw nga motibo sa pagpangatake. Human sa sunod-sunod nga operasyon sa kasundaluhan bato kanila. Lumalabas talaga na parang inabangan kasi nung pabalik na sila, saka sila pinutukan. Gikondena sa Philippine Army ang gihimong pagpangatake sa teroristang grupo sa maong mga sundalo. Nagpahasubo sab ang Philippine Army sa pamilya sa mga namatay nga sundalo ug nagsaad nga mohatag og tabang ug benepisyo. Gisiguro sab nila nga makabot ang hustisya alang sa mga biktima ug ilang pamilya. Gisiguro sab sa kasundaluhan ang seguridad sa mga residente sa lugar. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Pasintabi mga kapuso tungod sensitibo ang video na ining mosunod nga balita. Sanglit usa ka batan-ong lalaki sa Cagayan de Oro City ang angol. Human nga matusok ang lawas niini sa kabilya diyang nabanggaan sa usa ka pick-up truck.
driver sa maong truck giingong nakatulog atol sa aksidente. Ani ang report. Kini ang gibati sa usa ka batan-ong lalaki human nga matusok ang iyang lawas sa mga kabilya nga anaa kilid sa dalan. Ang mga tawo sa palibot mibati sab sa giping-it nga kasakit sa biktima. Ang insidente nahitabo adlong Sabado pasado alas 2 sa hapon sa Zone 1 Upper Bantiles, Cagayan de Oro City. Matod sa mga tawo dool sa lugar, kalit lang silang nakadungog og lagubo og nakurat na lamang diyang nakita ang biktima nga natusok na. So, nagpanik ako mga sakop, ilang gidagan. Pagtanaw nila na aday natusok na tao sa kabilya. Oto nga ilang gitabangan og tulod ang Hilux. Daling nanawag og tabang ang mga tawo sa lugar kung asa may responde ang mga personahe sa Oro Rescue 911, Barangay Rescue ug BFP Rescue Teams. Gidala gilayon sa ospital ang biktima. Sigon sa investigasyon sa kapulisan, nag-ugat ang aksidente human giingong mabanggaan sa pickup truck ang biktima nga gabaktas kilid sa dalan. Tungod sa impact, nalagpot kini sa daplin kung asa ana ang mga kabilya tungod sa nagapadayong construction sa lugar. Yung driver naman ay patuloy na inimbestigahan. Initially, sabi daw ay naidlip yung driver ng pickup truck. So nasagi yung pedestrian. Sa ulahing update sa banay sa biktima, pinaagi silang social media page nga ana-ana sa maayong kahimtang ang biktima sulod sa ospital. Samad sa liver, lungs ug intestines ang nayaguman sa biktima nga malampusong na operahan sa mga doktor. Padayon pa siyang ginaobserbahan sa karon. Ang driver sa pickup truck wala na sab gikasuhan sa banay sa biktima og sila na ang miasikaso sa tanang balay ronon sa ospital. So paalala at sa mga motorista na sila po'y inaantok, sila po'y hinto lang sa kabilang shoulder ng road at saka magpahinga, wag nilang i-push yung sarili nila na mag-drive na ganun yung may antok po sila. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha sa mga sospek nga mipatay sa usa ka radio broadcaster sa Calamba, Misamis Occidental ang nadakpa na. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Cyril, duha ka mga sospek ang nadakpan na samtang gawas doon gihapon ng gunman kinsa pa dayon ginapangita sa kapulisan. Dugang nila nga dako og tabang ang reward money nga gitanyag sa mga otoridad. Sikop sa kapulisan sa Sapang Dalaga Municipal Police Station o Calamba Municipal Police Station ang magigagaw nga sila Buboy Bungkawil o Renante Bungkawil. Human ang pipila ka bulan nga pagtago-tago sa mga otoridad. Ang magigagaw nga Bungkawil lakip sa tulo ka mga suspitsadong gitudlo sa pagpusil patay sa radio broadcaster nga si Juan Humalon o mas na ilang DJ Johnny Walker. Samtang nagprograma kini sulod mismo sa iyang panimalay sa Calamba, Misamis Occidental ni atong November 5, 2023. Kini si Buboy Bungkawil mao kini siya ang katong tutok og pusil sa mga kauban sa panimalay ni DJ Johnny Walker o kaning si Renante Bungkawil mao kini ang katong driver sa motorsiklo nga nahimong getaway vehicle sa maong mga akusado. Dugang sa kapulisan nga dakong tabang ang gitanyag nga reward money nga gitanyag sa provincial government sa Misamis Occidental nga 3.5 million pesos ug dugang tag 100,000 pesos gikan sa Presidential Task Force on Media Security o Presidential Anti-Organized Crime Commission nga miabot sa 3.7 million pesos. Samtang nagpadayon gihapon ang ilang manhunt operation batok sa ikatulong nga sospek nga si Julito Mangumpit kinsa maoy mipusil patay sa radio broadcaster sulod sa announcer's booth. Sa karon kasamtangan nga ana sa kustudiya sa Misamis Occidental Provincial Police ang duha ka mga dinakpan. Ang trabaho sa kapulisan wala lamang naghunong sa pag-aresto niining mga akusado. But mututukan gid kini nato nga kaso hangtod sa trial o hangtod nga makabuot gid nila ang hustisya nga alang sa para kanila. Cyril, sa karon wala pa mihatag og impormasyon ang kapulisan kung na-release na ba ang 3.7 million pesos nga reward money
apan ilahang pag-aghat sa publiko kung kinsay makahatag og impormasyon aron nga masikop ay katulong suspetsado nga makakuha gyapon kini og parte sa maong reward money. Cyril? Alright, daghang salamat, James Paulo Yap. Gibutiag ni Vice President Sara Duterte nga duna nay panagsabot ang mga local political party sa Davao City nga hugpong sa taong lungsod ug hugpong ng pagbabago alang sa umaabot nga eleksyon. Ani ang report ni Argil Relator. Duha ka eleksyon ay pegayon sa sunod tuig, ang midterm elections ug barangay ug SK elections. Alang sa May 2025 national and local elections, naanda na ginapahigayon ang filing sa Certificate of Candidacy sa bulan sa Oktubre. Apan sa karon, wala pa'y ginapagula nga calendar of activities ang COMELEC. Gibutyag ni VP Sara nga doon na ipagpangandam ang lead local political party sa Davao City nga hugpong sa tawong lungsod alang sa umaabot nga eleksyon ug suporta lang matud pa ang ihatag sa hugpong ng pagbabago. Dunay pagsabot-sabot na gibuhat karon na dunay meetings nga ginabuhat karon with hugpong sa taong lungsod o hugpong ng pagbabago o ang pagkasabot nako ang PDP laban pod dinhi sa Davao Region gusto sila mo appeal sa discussions. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mao'y chairman sa National Political Party nga PDP laban. Dihang gipangutana si VP Sara kung doon na ba siya'y bagong national nga partido human mi-resign isip miyembro sa Lakas Christian Democrats kung Lakas CMD ni adtong Mayo sa miaging tuig kung asa nagsilbi siya nga chairperson. Sa pagkakaron, wala ko'y national political party. I'm single and ready to mingle. Samtang, gipaabot sab ni VP o Education Secretary Sara ang iyang suporta sa pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos sa balaod sa pagbawal sa pagpatuman sa no permit, no exam policy sa mga eskwelahan, partikular ang tanang pampubliko o pribadong basic, higher o technical vocational institutions. Kung unsa tong napirmahan nga balaod no mosuporta ta sa implementasyon niya na kini basically relates to private schools no kay sila lang man ang dunay fees, tuition and other fees sa ilahang pagpaeskwela dinhi sa ato sa Department of Education libre man tanan ang pag-eskwela. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipamubaan man ang ruta sa Parada Davaoenyo milungtad gihapon kini og 6 ka oras tungod sa kadaghang misalmot gikan sa nagkadayang sektor alang sa kulminasyon sa 87th araw ng Davao. Ani ang report ni Argil Relator. Happy Araw ng Davao! Happy Araw ng Davao! Padayon sa Maguswang Davao! Napuno ang mga nagunang kadalanan sa downtown Davao sa tinuig nga Parada Davaoenyo, isip kulminasyon sa pagsaulog sa 87th araw ng Davao, Domingo sa buntag. Gikan sa mga empleyado sa City Government of Davao, sangguniang panglungsod, national government agencies, ug barangay councils ug functionaries. Kami po sa City Council and Incabot na tanang mga landmark legislation atong matuman para sa mga Davaoenyo. Just of course a peaceful city, a prosperous city. I know everyone's working hard towards that. So very excited for Davao in the next few years. Mas nahimong lingaw ug mabulokon sab ang parada sa performance sa Drum and Lyre Corps gikan sa nagkadiiyang school-based o community group sa syudad. Lakip sab sa nakigduyog sa parada ang mga asosasyon, civil society organizations, non-government organizations ug mga pribadong kumpanya nga katambayayong sa Davao City LGU sa pagpalambo sa syudad sulod sa sobra 8 na kadekada. It should be peaceful, no? And then more progressive. And the more projects, labi ng Coastal Road. Aktibo sab nga misalmot ang Consulate General of the Republic of Indonesia.
Mi parada sab nga sakay sa float ang mga midaog sa mutya ng Davao 2024. Let us not forget Davaoenyo disiplinado. And we will show the entire country that we are correct and we are here to stay. Nakiduyog sab sa pagsaulog si Vice President o Education Secretary Sara Duterte nga nagatang mismo sa kilid sa dalan nga agian sa mga misalmot sa parada. Happy araw ng Davao kaninyong tanan. Kinahanglan magkasinabutan na isa lang ang ato ang direksyon, mao ang direksyon sa kalambuan ug kalinaw sa ato ang syudad. Sumala sa Davao City Police Office, nagmalamposon ang pagsaulog sa sobra 2 ka semana nga mga aktibidad sa araw ng Davao karong tuiga. Kauban si Mel Culminares sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Patay ang mag-inahan human na daro sa usa ka wing van truck sa Zamboanga City. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Dead on the spot ang mag-inahan nga sila si Enosha Iham Santos, 62 anyos, ug anak nga si John Mar Iham Santos, 21 anyos, human nadaro sa usa ka wing van truck sa Barangay Bolong, Zamboanga City, pasado alauna sa hapon adlong Domingo. Subay sa investigasyon sa kapulisan, nagpaayo lang daw sa ilang motor ang mag-inahan sa usa ka motor shop sa maong barangay. Apan dihang palakaw na kini, kalit miabot ang naghaguros nga truck ug nadaro ang mga biktima, apil ang ilang motor pipila ka metro gikan sa motor shop, dayon mibangga sa punuan sa kahoy. Ang driver sa truck gilang si Raimundo Ledita, 49 anyos ug residente sa Davao City. Sumala kang Raimundo, igo ra unta daw siya maghatod sa mga kargang furniture gikan sa Davao City paingon sa Zamboanga City sa dihang nawad-an daw og preno ang truck. Nakatulog daw ka? Wala eh. Kaya kung papakatulog ko, nangamatay kami tanan. Hurot kami tanan. Wala eh. Lost brake ko. Wala gito tinuyo. Wala. Maayo lang kong pasaylo o ana lang kay disgrasya mo yun na ma'am. Sa karon gikustodiya na sa Zamboanga City Police Station 3 ang driver sa truck. Apan buhian gihapon kini human magkasinabot ang banay sa mga biktima ug ang kumpanya nga gitrabahuan sa truck driver nga ilang abagahon ang tanang galastuhon sa pagpalubong sa mga biktima. Both parties daw po mag-settle sila. Kailan mo siya pwedeng ma-release mo? If ever. Kung matapos na po yung settlement nila. Na-turnover na sab ang patayng lawas sa mga biktima sa ilang banay sa Zamboanga City. Ginasulayan pa og kuha sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pahayag sa kabanay sa mga biktima. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa 1 Mindanao. Pinasidugang dinapit si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon sa anibersaryo sa Central United Methodist Church. Ano report? Niadtong March 5, 1899, panahon sa pagsakop sa mga Amerikano, gitukod ang pinakaunang Protestant Church sa Pilipinas. Paglabay sa usa ka siglo, nagbarog gihapon kini sa TM Calao sa Ermita, Maynila. Kini ang CUMC o Central United Methodist Church nga nagsaulog sa ilang 125th founding anniversary. My parents were married in this church. Kauban ni Attorney Gozon ang asawa nga si Teresa Gozon ug mga anak nga sila GMA Network SVP Attorney Annette Gozon Valdez, Doktora Marites Gozon Viterbo, Attorney Philip Gozon ug ang ilang mga asawa. Sa iyang speech, gipadayag ni Attorney Gozon ang pagkaparehas sa CUMC sa GMA Network. We share with UCUMC the basic doctrines of our Christian faith and the values of integrity and stewardship. The first in our 7 core values is we place God above all. Through our GMA Kapuso Foundation, we have helped millions of Filipinos in need through our many projects. Sa mausab nga simbahan giila si Attorney Gozon ni atong 2022 isip honorary degree of Doctor of Laws gikan sa Wesleyan University of the Philippines. Karon nakabalik si Attorney Gozon human gihimong guest speaker tungod sa iyang accomplishments.
binigyang emphasis yung dugong metodista. Nagbank ang ministerial team doon sa wisdom ng isang attorney Gozon na napalago niya yung naging number 1 ang GMA7. So I'm very proud at very honored. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpagula na ang Zamboanga City LGU o guidelines kalabot sa pagpangandam sa syudad karong Semana Santa. Subay sa Executive Order JD 2024-030, hugot nga ginadili ang pagpamaligya ug pag-inom og mga ilimnong makahubog ug pagpanigarilyo palibot sa Pasunangka Freedom Park ug sa sitio Abong-Abong kung asa naimutang ang 14 ka Stations of the Cross sa Zamboanga City. Hugot sab nga gibawal ang pagsaba-saba, pagdala og backpack, pagsuot og kalo ug pagdala og mga hait nga mga butang. Sa karon nangandam na ang General Service Office sa syudad pinaagi sa pagrepaint sa Stations of the Cross. Ipakatag sab sa Zamboanga City Police Office ang gatusan nila ka mga personahe sa Pasunangka Freedom Park aron masigurong hapsay ang pag-obserba sa Semana Santa gikan March 27 hangtod March 31 ning tuiga. Usa ka libreng konsulta caravan ang gilusad sa PhilHealth Region 10 sa usa ka dakong mall sa Cagayan de Oro City. Ginagsa sa gatusan ka mga Cagayanon ang ipahigayong konsulta caravan sa PhilHealth Region 10 sulod sa usa ka dakong mall sa downtown area sa Cagayan de Oro City. Nagkadaiyang libreng serbisyo ang gidalit sa buhatan para makahatod og di kalibreng serbisyong medikal sa mga nanginahanglan. Gawa sa libreng konsulta ug tambal, giasikaso sab nila ang membership ug contribution sa mga daan nga miyembro. Sa mong programa, giilasab sa PhilHealth Region 10 ang GMA Regional TV 1 Mindanao, isip media partner sa ahensya. So alam naman natin mga kababayan natin, hindi tayo nagpapa-check up. Minsan malala na ang sakit. So ito po ay preventive under the Universal Healthcare Law. And hindi lang yan, maraming mga benepisyong nilunsad ng PhilHealth. Mas gipakusgan sa Land Transportation Office sa Buanga City ang kampanya sa pagpanakop sa muabot na sa 5,000 ka mga kolor mga tricycle sa syudad. Ari report ni Krista Dapitan. Gibutyag sa Tricycle Adjudication Board Council sa Zamboanga City nga sa 10,000 karehistradong mga tricycle operator sa Land Transportation Office 9, ana lang sa kapin 5,000 ang adunay franchise. Buot pasabot, ang nabiling 5,000 niini pulos na mga kolorum. Dugang sa tab, bisan pa man nga dugay nang wala gadawat og franchise ang ilang buhatan, doon naggihapon mga kolorum nga nagapamasahero sa syudad. Close yan, no? Hindi mas kita taman issue franchise per causa kani kay bin mucho ya kayo. All things must be regulated. Ang mga tricycle driver nga dunay prangkisa, pabor nga pangdakpon ang mga kolorum nga nagapamasahero. Pobret kami, kay kami tarista kami ng gobyerno. Cover sila? Sila hindi. Kami tapa, kami tax na gobyerno, sila hindi. Lisod kayo ma'am, matadagahin kolorum. Kay, kuhan man, imbes amuan na itong pasahero, kuha pa nila, unya, mahal pa kayo ilang singil, kobra. Lugi, kay kompleto kami papilis. Gani, aron masolusyonan ang taas nga ihap sa mga kolorum nga tricycle sa syudad, gihatagan og katungod sa LTO9 ang mga traffic enforcer sa syudad kinsa miagi og training og orientation nga manakop og mag-issue og temporary operators permit. Ang madakpang mga kolorum nga tricycle mamahimong makamulta og 2,000 pesos. Samtang, gidususab sa Tab Council nga subling i-review sa Zamboanga City Council ang Tricycle Adjudication Ordinance No. 185 aron makamugna og bagong paagi aron mapakgang ang pagdaghan sa mga kolorum nga tricycle. Dili na matud pa paigo nga pamultahon og 2,000 pesos ang mga malapason tungod posibleng mobalik gihapon kini og biyahe human makabayad sa maong multa. So dol palta ba el abla kita gente, no? Makal taman impound kita, takuy kita kun esos mga tricycles without franchise and then tamulta lang kita 2,000. So perhaps it's high time, no? El Diaton Konseho Lokal ay man-revisit or man-review ulit nila ordinansa and man-increase ang penalty perhaps. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao. Maayong hapon mga kapuso sa aton GMA Regional TV interviews karong hapuna.
Atong makauban ang Chief sa Task Group Demolition sa Cagayan de Oro City LGU, si Sir Antonio Resma Jr. Sir, maayong hapon and welcome sa One Mindanao. Mayong hapon, Cyril, and mayong hapon sa mga tanang kapuso sa Mindanao. Sir, unang-una, atong isgutan no, anong namugda ba sa LGU kining Task Group Demolition ug unsa pud ba ang inyong tahas? Well, ang Task Group Demolition, Cyril, no, creation kanisa sa executive order. Previously naanan ni siya gipadayon ni Mayor Rolando Clarix Uy. Una, ang task gyud is pag-implement una sa atong mga city ordinances pertaining sa regulation sa mga buildings, pagtukod sa mga building. Kay naaman tay ordinansa nga dili ta pwede magbutang og any structure without the building permit sa Office of the Building Official. No, kay para mo conform siya sa atong mga National Building Code and other zoning ordinances and pertinent laws. Now, karon naman pod ang kaning road clearing operation sa una ni President Duterte na apil pod ni na incorporate sa atong tahas sa Task Group Demolition. Sir, ilawom sa inyong programa, unsa-unsa ba nga mga istruktura no o mga kaning establishmento ang inyong ginatutukan gyud? Ang atong Task Group Demolition duha ka buok ang ato ang teams, no. Natay gitawag nga movable action team og natay immovable action team. So sa movable action team mo nang nasa road clearing, mga illegal nga mga sidewalk vendors, kaning mga temporary lugar or mga makeshift nga mga tindahan o mga other obstructions sa atong kadalanan and sidewalk. Sa atong immovable mo na pud nang sulod diya sa atong mga areas no nga mga privately owned or kanang mga walay building permit. The same time kana pong atong gitutukan karon is kaning sa atong mga city nga relocation site ug other properties sa city. Kay naamang po'y nakita nato nga mga illegal nga structures nga kalit lang butang nga dili sila ang intended beneficiary. Sir, so far kumusta ang mga operations no nga ginahimo nato diri sa Dakbayan and napabay mga areas nga target nato pud nga pagalihukan? Well, so far okay man, no. Pasalamat sabta sa Liga ng mga Barangay sa ato nga City Councilor si Kagawad Alam Lim nga nagtabang gid sa tuwa kay dako nga tahas ni siya and importante ang role pod sa mga barangay. The same time atong City DILG Director si Engineer Jane Docalios dako sad ang pagtabang sa pagmonitor sa compliance o pagtabang sa mga barangay. So far okay man and naan natay mga pipila ka mga barangay nga nasugdan aside sa kadtong mga initiated gyud sa city government pod katong mga nasa tong relocation sites. But so far okay gyud kaayo, Cyril. Unsa atong mensahe, sir, sa atong mga kapuso labi na sa atong mga kapusong Cagayanon? Well, sa itong mga kaigsunan sa Cagayan de Oro, itong mga kapuso, atong hangyo, no, nga kung naka-obstruct kita, natay mga violations, maghatag man sa tag mga notices. So hopefully, i-comply nila, dili na kailangan pang maabot ta sa punto nga mo gamit gyud sa extent sa balaod ang atong Task Group Demolition. Gamay nga sinabtanay, of course, dili pwede mangibabaw ang atong kaugalingon o personal interest sa interes sa kinatibuk-an o sa katawhan, no. So mao nang ato ang tahas gyud nga magamit ang atong mga dalan, ang ato ang mga areas sa sakto, no, pinaasubay sa atong mga balaod nun. Alright, daghang salamat Sir Antonio Resma Jr. sa imong oras nga gihatag sa One Mindanao. Salamat. Mga kapuso, mubalik pa ang One Mindanao. Presyo sa itlog sa Zamboanga City miubos og 50 centavos hangtod piso ang buok. Kini tungod miubosab ang demand diini sa syudad sumala sa mga mamaligyaay. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibutyag sa mga mamaligay og itlog sa Zamboanga City nga dunay pag-ubos sa presyo sa itlog gikan Pebrero hangtod Marso karon tuiga, itandi sa bulan sa Nobyembre hangtod Disyembre niadtong milabayng tuig. Ana sa piso ang giubos sa retail price sa piwi hangtod small size nga itlog kung asa 5 pesos na lang ang per piece sa piwi samtang 6 pesos na lang ang small size. Samtang 50 centavos ang giubos sa medium, large, extra large ug super jumbo nga itlog. Samtang 10 centavos sa super jumbo. Busa ang mamalitay nga si Anthony Miguel, gikalipay ang pag-ubos sa presyo niini. Vende. 36, 3. Ang tindaw ko minero daw ko presyo aralay ito sir. Sí, okay man. Sumala sa dagkong egg supplier sa syudad, miubos ang demand sa itlog sa syudad hinungdan sa oversupply ilabi na sa mga small size gumikan sa init nga panahon. Summer usually mas puwerte el number of pieces produced since mahina kome el manok kay caliente el tiempo, the egg sizes are usually smaller. There will be more smaller size eggs but lesser big size eggs. Kay menos el nutrition ta pwede kome el manok. Gawas niini,
Miubos sab ang presyo sa mga pagkaon sa manok sa palengke. Gikan sa 1,800 pesos matag sako niadtong November to December 2023, anaa na lang kini karon sa 1,500 pesos. Right now, I met with some suppliers of feeds. Diyan sila rollback and offer sila lower prices now. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Taas presyo sa canned sardines, powdered milk ug bath soap aprobado na sa DTI. Apan gawas nini duna pay kapin 40 ka managlaing produkto nga posibleng mutaas ang presyo. Ani report ni Abby Caballero. Pulos minimum wage earner si Arcely ug ang iyang mister. Upat ang ilang anak nga pulos paga-eskwela. Tungod sa nagkamahal nga presyo sa mga palaliton, naglisod na daw sila og budget. Mas bugat pagayo daw sa bulsa karong aprobado na sa DTI ang taas presyo sa mga palaliton sama sa canned sardines nga misaka og 2 pesos ngadto sa 3 pesos and 59 centavos. Powdered milk nga misaka og 3 pesos and 50 centavos ngadto sa 6 pesos. Ug bath soap nga 1 peso and 50 centavos ngadto sa 4 pesos ang gisaka sa presyo. Isujud kay ma'am labi na sa mga daghan mga estudyante. Kada makaon man jud ta. Magtipid jud. Bugat oy, mao jud na. Buntag hapon manay gamito namo. Wala man tay mahimo ani. Magtipid na lang. Gawas ni ini duna pay kapin 40 ka managlahing produkto ang ginatun-an sa DTI nga posible sab dunay price adjustment sa mosunod nga mga semana tungod sa request sa mga manufacturer. Rason matud pa sa mga manufacturer, misaka matud pa ang presyo sa mga raw material. Lakip dinhi ang tinapay, instant noodles, bottled water, condiments, canned meat ug uban pa. Para dili kay mabugatan po ng consumers, little by little na nila gina-approve and then dili pod na katong maximum request gina-approve na sa DTI. So nakatakdang mo pagawas ang DTI og bagong suggested retail price sa mga produkto sa i-presyo nga makit-an online. Samtang pahimangno sa DTI ngadto sa mga konsumante. May mga brands na diha nag-retain lang gihapon sa ilang price. So kuan lang nila ilahang right to choose. Pwede man sila mopili atong mga brands na wala nag-increase para pasok lang gihapon sa ilang budget. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Defending champion Letran Squires midaog sa Game 1 batok sa Perpetual Junior Altas sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals. Gipakita sa defending champion nga Letran Squires ang ilang pusong kampyon sa Game 1 sa Best of 3 Finals kontra sa Perpetual Junior Altas sa NCAA Season 99 Men's Juniors Basketball Finals. Kinang una higayon nga makasulod sa finals ang Junior Altas. Samtang Squires ang punteriya niini nga makuha ang back-to-back titles. Best player sa dula si Jonathan Moses titing Manalili nga mikuha og 35 points, 9 rebounds ug 4 assists. Nakuha sa Letran ang 97 total points kung asa 56 niini ang gikan kang Manalili. Ana-ana sa 16 ka mga barangay ang gikonsiderang drug-cleared sa Libungan, Cotabato. Kiniuman midugang ang 7 ka nadeklarang drug-cleared karong tuiga lang. Mao kini ang barangay Batiukan, Kabaruyan, Malengin, Montay, Nikaan, Sinawingan ug Ulamian. Samtang siyam ka barangay sa mga lungsod ang na-retain ang status isip drug-cleared sukad sa milabing tuig. Mao kini ang barangay Barungis, Kabangi, Demapaco, Grebona, Gumaga, Kiluyaw, Kitubod, Palaw ug Sinapangan. Sumala sa PDEA 12, ubay-ubay pa ka mga barangay sa Region 12 ang ilang ginamonitor karon o ginapailawom sa validation katong mga nagsumite og aplikasyon kanila alang sa drug-cleared barangay. O kato ang mga ulihing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV. O bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Paray lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.